Isa po ang sakit sa atay o liver diseases sa mga komplikasyon at sakit na nararanasan po ng marami nating mga kababayan. Kasama na po dyan ang cirrhosis of the liver. Kaya naman ngayong umaga sa ating pong Say ni Doc, alamin natin kung ano nga ba itong cirrhosis at ang mga sanhi ng kondisyon na ito. Kasama si Dr. Jose Maria Gonzalez, isang gastroenterologist. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga mga ka-RSP. Dr. Ang cirrhosis ng atay. Good morning po, Audrey at Diane po ito. Alright, Doc, ano po ba itong cirrhosis of the liver? At ano po ang karaniwang sanhi po nito, Doc? Good morning. So, ang cirrhosis ng atay ay isang kondisyon ng atay kung saan yung tissue ng atay ay pinapalitan ng peklat. Nagsisimula to sa inflamasyon ng atay na matagal na or nagiging chronic. Tumitigas yung nagiging fibrotic, tapos nagiging cirrhotic yung atay. Ang usual na sanhi nito ay dahil sa mga viral hepatitis B or C, pag-inom ng alak, mga iba-ibang gamot, or sa taba. Okay, Doc, bukod po sa mga nabanggit ninyo, meron ba bang mga ibang risk factor na nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng cirrhosis? Opo, may iba pang mga sanhi ng cirrhosis katulad ng autoimmune hepatitis, may mga iba-ibang genetic diseases, iron load, etc. Pero yung karamihan ng cirrhosis sa Philippines ay dahil sa hepatitis B or C, alak, or sa taba. Doc, ano po yung karaniwang sintomas o mga warning signs na may posibilidad na may cirrhosis na po ang isang individual? Okay po. So, usually sa mga pasyente namin, nakikita na may nagko-complain sa ng pangangati sa buong katawan, lalo na sa gabi. May paninilaw sa balat or sa mata. Yung pag-ihi nila, nagiging kulay tsaa. Tapos minsan lumalaki din yung tiyan, may laman na tubig. May nakikita din pamumula ng palad, tapos nagmamanas yung mga paa nila. Well, Doc, ito yung warning sa akin dati nung nagpa-check up ako. No? Kapag meron daw fatty liver ang isang individual, may posibilidad na mauwi ito sa cirrhosis kapag ito'y napabayaan. Tama po ba ito, Doc? Opo, pag pinapabayaan lang yung fatty liver, tapos naging matagal na, yung mga 10 years, na hindi nagbabago yung kinakain natin, posibleng maging cirrhosis. Okay. Doc, paano po sinusuri po ang cirrhosis? At ano po yung mga karaniwang pamaraan ng diagnostic para sa kondisyong pong ito? Opo. Well, nung dating panahon, nung mga 1980s, kailangan ng biopsy para masabi na may cirrhosis ka. Pero ngayon, may mga advancements na tayo para ma-detect yung cirrhosis, katulad ng mga clinical laboratory imaging. Yung sa laboratory values, nakikita natin na nag-iiba yung sa liver function tests natin, bumababa yung ating mga platelets. Sa imaging, katulad ng CT scan or ultrasound, nakita na magiging nodular yung liver. Tapos may mas accurate pa tayong test na tinatawag na FibroScan kung saan nakikita na may liver stiffness na pa tayo. Well, Doc, of course, lahat naman tayo gusto natin healthy yung ating liver dahil napakalaki ng function nito sa ating katawan. Ano? Pero maaari po bang ma-reverse o gamutin yung cirrhosis? Ano po yung mga posibleng option sa paggagamot po nito? Kung meron po bang mga pamamaraan na natural? Opo, pag medyo maaga pa, nakita namin na nare-reverse yung cirrhosis. Pero pag matagal na, nagiging irreversible to. Ang pinaka-importanting step na magawa natin is matanggal yung dahilan ng cirrhosis. Kung halimbawa dahil sa pag-inom ng alak, sa taba, or sa mga gamot, pag na-stop to, posibleng ma-reverse yung cirrhosis. May iba pang mga steps na pwedeng gawin, pagbawas ng timbang, pag kumain ng healthy, balanced diet, ibig sabihin more vegetables, less beef, pork. Tapos may mga pwedeng bigay ng gamot yung mga doktor natin na dapat inumin. Okay. Nabanggit ni Doc yung pag-inom ng alak. Doc, holiday season ngayon, di ba? Marami mga get-together, gatherings, mga beer drinker pa yung iba sa atin. Ano ba yung ma-advise nyo? Hanggang ilang bote ba yung pwedeng inumin kapag may mga parties? Opo. So sa pag-inom ng alak, ang recommendation ng WHO is pag lalaki po, 2 glasses of alcohol, which is equal to 2 bottles of beer or 2 glasses of wine. Pag babae po, one bottle of alcohol.
Ayun. Okay. Alam So niyo na, ha? alam na natin lahat tayo Bantayan natin ang isa't isa. limitasyon. Okay. Well, Doc, meron bang anumang mga komplikasyon na naugnay sa cirrhosis? Opo. So, yung cirrhosis, dahil humapeklat yung liver natin, yung atay, hindi na siya gagana ng maayos. Pwede magkaroon ng tubig sa tiyan na nangyayari dahil dumadami yung asin sa katawan. At usually ito, napipigilan to sa diet pag binabawasan yung asin sa diet. Posibleng din magkaroon ng esophageal varices or mga malalaking ugat dito sa esophagus na pwedeng dumugo. Ito yung usually na pasyente nakita namin na sumusuka ng dugo. Kaya may mga gamot na papababa ng blood pressure or doon. May mga iba din pasyente na mas madalas inaantok or ang tinatawag na encephalopathy. Dahil hindi na gumagana ng maayos yung atay, dumadami kasi yung toxin sa dugo, yung mga ammonia. As in, mga pasyente na mas inaantok. Tapos ang pinakamalalang komplikasyon ng cirrhosis ay ang cancer ng liver or ang tinatawag na hepatocellular carcinoma or HCC. Okay. Dahil dito, nag-recommend kami ng screening para sa cancer, ultrasound usually every 6 to 12 months. So ayaw naman nating humantong dyan sa mga komplikasyon na yun. Para mas malinaw, Doc, nabanggit mo yung number of bottles or glasses na pwede sa male Alcohol. at female. Ano po yun? Kada araw po? Kada linggo? Kada buwan? Every morning or noon or evening. Ano po ba, Doc? That's per day. Kada araw po, once a day. Per day. Okay. Well, maraming salamat po sa mga advice at tips na ibinigay po ninyo sa amin, Doc. At medyo hindi rin nga po gano'n na kadali, na kumbaga ang magiging sitwasyon mo kapag nagkaroon ka ng ganitong kondisyon. At hindi gano'ng pansinin yung mga sintomas ng sakit nito sa umpisa. Kaya pinakamainam pa rin po talaga ay mag-ingat po sa ating mga kinakain at iniinom. Well, sabi nga ni Doc, change na ng lifestyle kapag merong ganito. Kasi hindi pwedeng isang araw ka lang kakain ng gulay, isang araw mo lang iiwasan yung alcohol na napakarami. Change of lifestyle po talaga para maging healthy tayo. Maraming salamat po, Dr. Gonzales, sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol sa sakit na ito. Thanks, Doc.